So, abangan po natin mga kababayan, hindi pa po ito ang huli na Itbulaga show at the Yes, Senate. ginawang Itbulaga Ginawang ang Senado. komedya, Grabe. ginawang kalukuhan, ang kunwari ang regodon at mga Yes. realignment ng mga senador. Pero tameme pa rin po sila sa pagkakaroon ng deklarado at categorical na pagsasabi, it's Marcos. Ano pang hinahanap natin? Siya ang punong Siya talaga. salaring kriminal dito. Siya ang mastermind. mga duwag nga kasi. Siya at ang kanyang pinsan ang nagpalugmok ng buong bayan. At sila ay dapat umalis na sa kapangyarihan, hatulan ng mamamayan. Ito dapat, at yan dapat ang panawagan ng matapang na Yes, senador. kung Isang talagang problema, katulad marami na sa yan sa kanila. ibang bansa. May Kaya- mga bagahe na Yun, tumawag yun eh. ang Malacanang, lalo na si Executive Secretary Ralph Recto, Eh, isa pa yung Recto upang na yun. ipasiguro na hindi po mabubuwag ang silent majority na tagapagtanggol ni Marcos at Romualdez sa Senado. The impeachment against Marcos na isa namang for a show, road show lang po ito, yung nangyari na yon ay basura na. Sapagkat part yun po ng script, Yes. part nila ng game Script lang book lahat. na kunwari nagpapa-impeach kay Marcos pero ang totoong target na ipa-impeach at hatawin ng latigo ng impeachment si Sara Duterte. True. So, nananatili ang proteksyon o buffer Yes. tagapagsalag ni Marcos Sabi sa nga ng Senado. iba, vaccinated na daw Pero si Marcos delikado din Jr. po si Sara Duterte dito sapagkat kung ang 15 senators na ito ay ipitin at pilipitin, 15 plus 1 na lang ang kulang, pwedeng magkaroon ng 16 Iipitin yan. Gawain senators nila yan eh. who are going to vote Mawala lang si BP sa or gagawin nila who are yan. going to make a decision of conviction against Sara Duterte. So ayun na nga, pinaglolo ko lang tayo. Yung kunyaring Rigodon daw, napapalitan si Soto, hindi pala totoo. Parang pinaglalaroan lang ang mga tao. Parang ginawa ng Itbulaga, comedy show. Kasi kita nyo naman si Soto eh. Ganon sila kawalang kaya. Ganon nila ginagago yung mga tao talaga ngayon. Tapos yun nga, yung impeachment ni Marcos Jr. O diba, wala din nga. Kasi nga, pakulo lang lahat eh. Kasama sa script nila. Ang gusto lang talaga nilang palabasan eh. Kunyari may nag-impeach din kay Marcos na hindi natuloy kasi gusto nilang linisin na imposible namang malinis. Dahil sabi nga nito ni Ka Eric na kung talagang yung matatapang na senador at matutuwid na senador, ang sigaw niyo dapat si Marcos Jr. talaga ang mastermind sa sila Romualdez, di ba? Kaso sa mga senador walang ganun. Kahit pa paano, ewan ko parang nakakawalang pag-asa yung mga senador natin eh. Dapat diretso. Yun yung wala pala kayo sa mga taong sumisigaw ngayon eh. Diretso dapat. Si Marcos naman kasi talaga. Ba't hindi nyo kayang gawin yun? Kasi nga, may mga bagahe. We have been informed by our informant dyan po sa Senado na tumawag ang Malacanang, Ayan. lalo na si Si Recto. Executive Secretary Ralph Recto upang ipasiguro na hindi po mabubuwag ang silent majority na tagapagtanggol ni Marcos at Romualdez sa Senado. The impeachment against Marcos na isa namang for a show, road show Yes. lang po ito, yung nangyari na yon Show ay lang, basura scripted. na. Sapagkat part yun po ng script, part nila ng game book na kunwari nagpapa-impeach kay Marcos pero ang totoong target na ipa-impeach at hatawin ng latigo Si ng Inday impeachment si Sara Sara talaga. Duterte. True. Para hindi makapagreklamo ang kampo ng mga Duterte at ang Kunyari. iba pang kritiko ay pinapa-impeach din kunwari si Marcos. Pero ayun na, diniklara na po kahapon sa House Committee on Justice na insufficient in substance. Pag insufficient in substance po, Expected naman yan, walang sapat na grabe. batayan, walang sapat na ebidensya, forma lang yon. Kaya i-dismiss na rin po yan. Ultimately sa plenary. Kung hindi mamayang hapon, next week na po yan i-dismiss. So, nananatili ang proteksyon o buffer Vaccinated na si Marcos tagapagsalag Jr. ni Marcos sa Senado. Yes. Pero delikado din po si Sara Duterte dito sapagkat kung ang 15 senators na ito ay ipitin at pilipitin, 15 plus 1 na lang ang kulang, pwedeng magkaroon ng 16 senators who are going to vote or who are going to make a decision of conviction against Sara Duterte. Grabe. Kapag iniakyat, which we know, iakyat nila Martin Romualdez at nila Marcos for trial si Sara Duterte sa impeachment court sa Senado. Done deal na po yan. Ibabasura na yan kay Marcos na kunwari ang impeachment complaint sapagkat yun po ay part ng props. Ginamit lang yun para kunwari may patas na proseso, hindi selective against the Duterte, hindi lang si Sara Duterte yung pinapa-impeach, kundi si Marcos din daw. At pangatlo,
ito po ay isang targeted and premeditated operations. That Sara Duterte will be subjected to another impeachment operations and baka makuha nila ang 16 senators to vote for the conviction of Sara Duterte at the Senate Impeachment Court. Yes. And consequentially, ang Yan ang resulta target niyan, si nila. Sara Duterte will be permanently barred Yan ang gusto from nila running mangyari. into public office or Kaya being hindi nila appointed or being tinatantanan in ng the government tatlong anymore. At non-appealable yan sa Korte Suprema, final po yan. Kapag na-convict siya sa impeachment court. That alone is a prospect of possibility kung 15 ngayon ang hawak nila Marcos at Romualdez dyan sa loob ng Senado, isa na lang ang hihilutin nila. Pwedeng mag-bargain sila kay Jinggoy na hindi Pipigain nila katutuyan o kay Cheese o kaya kay Joel Villanueva. Anything is fluid right now, Tagilid mga yung mga kababayan. yun. But May kung mga sakaling kaso. tumawid sana at nagbago ng paninindigan talaga ang mga senador na binanggit ko kanina, Ejercito Gatchalian, Ligarda, and then ang magkapatid na Villar, Naku, mga then balimbing protected yan sana mga si yan. Sara Duterte kahit papano because there is a semblance of check and balance and there is an opposition level at the degree of the new majority na naka-align sa Duterte political camp. Hindi may susuyod ni Marcos ng todo at ni Romualdez ang Kaso pagpapatanggal wala eh, kay Sara pakulo lang. Duterte in the impeachment court sakaling iakyat man at ipapasok sa trial ang complaint of impeachment against Sara Duterte. So, abangan po natin mga kababayan, hindi pa po ito ang huli na Itbulaga show Yes. at the Senate. Tuloy-tuloy Ginawang pa yan, komedya, kasi natatanggal sa ginawang pwesto yan. kalukuhan, ang kunwa-kunwari ang regodon at mga Grabe. realignment ng mga senador. Pero tameme pa rin po sila sa pagkakaroon ng deklarado at kategorikal na pagsasabi, it's Marcos. Yes. Ano pang hinahanap natin? Siya ang punong salaring kriminal Siya dito. talaga, walang Siya iba. ang mastermind. Siya at ang kanyang pinsan ang nagpalugmok ng buong bayan. At sila ay dapat umalis na sa kapangyarihan, hatulan ng mamamayan. Ito dapat. Yes. At yan dapat ang panawagan ng matapang na senador. At Kaso wala. kailangan managot sa batas at parusahan sila Marcos at Romualdez. Ang problema, marami sa kanila. May mga bagahe. May mga skeletons in the closet. May mga bit-bit Yes. na pananagutan din. Kaya hindi sila makabuelo. So the people need to develop their own political strength and alliances in order to pressure and put Marcos and Romualdez before the bar of justice by removing them from office and putting them into trial. Yes. At papanagutin sila sa mga kasalanang ginawa nila sa taong bayan. So, ayun na nga. Kasama lang talaga sa script itong impeachment na to ni BBM. Ang lupit nila, no, talagang sa bagay, hawak nila ang doon pa lang sa Congress, wala na eh. Talagang, ang gustong-gusto na lang linisin at ipakita sa mga tao na mabuti si Marcos na walang ginawang masama. Samantalang alam naman na ng mga taong nakakaunawa, katulad itong mga nagsasalitang to, na walang ibang mastermind kundi si Marcos Jr. saka si Romualdez saka yung mga kasama nila. Yun eh, sabi nga dito eh, ang dapat na yung wala sa mga kahit na sinong senador, kahit pa sa line ng mga Duterte na diretsong berahin si Marcos Jr. na siya talaga ang dapat managot. Wala eh. Wala kahit isa sa mga senador. Buti pa nga si Amy kahit pa paano, pinipilit niyang patunayan na mali yung sinabi niya na talagang adiktos yung kapatid niya. Pero yung iba talaga puro mga pasaring-pasaring, mga kung anik-anik lang, wala. Matapang pa talaga to itong sinuspende na naman, si Kung Miao. Yan. Tapos yung mga sumisigaw, ito sila Mike Defensor, sila Attorney Respicio, si Attorney Vic. Basta yung mga grupo nila na mga nagrarally dyan, at yung ano man tawag doon? Yung 7 na nag-file ng impeachment na hindi tinanggap, yung ikatlo, yung grupo nila Kong Mike. Yun ang matatapang talaga. Tsaka ito sila Ka Eric. Kasama naman si Ka Eric dun sa grupo na yun eh. Di ba nga sumisigaw talaga sila ng Marcos resign? Kasi nga, alam nila, mga attorney nga yung mga yan na si Marcos talaga, samantalang wala man lang, kung talagang matatapang yung mga senador na yan at para sila sa bayan, bakit wala man lang makapagsabi, kahit isa sa kanila? Ang dami pang paligoy-ligoy, pasikot-sikot. Yun na tumbok na. Sa bagay, ang sabi nga, yung dalawang magkapatid na Villar, kita nyo ngayon ang kinikilos yun, o naka-holdingas pa kay Lisa Marcos. Samantalang sila'y align ay sa mga Duterte, ang laking naging pakinabang nila kay PRRD, nung time ni PRRD. Tapos ngayon, di ba nga kumakalat yung picture? Kasi nga, may bagahe sila, kasi nga pwede silang gipitin din. Kasi syempre, mas uunahin nila
yung mga ano nila, mga negosyo nila kasi sa taong bayan, di ba? Paano nga naman kung gipitin? Gano'n naman talaga. Kita naman talaga nila ang kalakaran ngayon. Pag kumontra ka, yari ka, gigipitin ka, lahat ng pwedeng sirain sa'yo, sisirain para matakot ka at manahimik ka, ganun. Kahit nga mali na, tatamnan ka pa kahit nga walang masisilip sa'yo, gagawang ka pa rin ng paraan para masira ka at matakot ka, magipit ka. Yung pa kayang meron ka talagang itinatago na pwede mo ikapahamak. Tinalo talagang wala. Yun nga tinatawag ni Ka Eric na may bagahe. Tapos ito nga si Cheese, si Jinggoy, si Villanueva, di ba nga tinuturo yan dun sa, sinasangkot sila dun sa flood control, pwede rin ipitin ang mga itlog na mga yan para bumaliktad, di ba? Ganun lang, talagang gagawin nila yan, kaya medyo nananagilid si BP Sara kung mangyayari yan. Pinaglaruan lang naman na si Loren yung magiging Senate President. Natuwa pa nga si Soto, parang naging katuwaan. Ano yun? Hindi pwedeng ganun. Kita mo kung anong klase ka, Soto. Sinasabi mong katuwaan lang. Senado yan, hindi pwedeng katuwaan ang ginagawa nyo diyan. Diba? Wala, ang hirap to. Kaya nga, ang tabayanan pa natin, hindi lang yan ang panibaang mga script na gagawin pa nila. Talagang tuloy-tuloy din ang pagkaplano nila ng hindi magandang gagawin. At syempre, habang papalapit ang 2028, hindi nila titigilan si BP Sara. Kung mawala man si BP Sara, sige na lang. Meron pa namang Basti May Duterte pa. Yung ginagawa niyo niya, lalo nyo lang pinapalakas kung sino man ang lalaban sa inyo na presidente. Tandaan nyo yan.